Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiyang ito. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Napahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga,
magpahayag ka bukas ang iyong bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikita ninyong ako ang Panginoon. Inihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng puon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Dahil ang araw na ito ay inilalaan natin upang tayo ay magbigay papuri, pasasalamat sa ating mahal na Senyor Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ano po ba ang mga pinahalagahan ninyo sa inyong buhay? Marahil lang sasabihin ng ilan, Father, ang pinahalagahan ko sa buhay ay kayamanan. Meron po bang magsasabi na mahalaga sa kanya ang kanyang kayamanan? Bakit parang ayaw ninyo? No? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, ang mahalaga po sa akin, kapangyarihan, katanyagan, o yung mataas na pinag-aralan. Ito po yung mga mahalagang bagay. Pero kung tatanungin natin, sino ba ang pinahalagahan natin sa ating buhay? Madalas at pangunahin nating kasagutan dyan, Father, ang mahalaga ay ang aking pamilya. Ang mahalaga ay ang aking asawa. Ang mahalaga ay ang aking mga anak. Pero meron po bang magsasabi na ang mahalaga sa kanyang buhay ay ang Diyos? Meron po kayang magsasabi na ang mahalaga sa kanyang puso at kalooban ay si Jesus? Marahil sasabihin talaga naman natin yan. Mahalaga si Jesus, mahalaga ang Diyos. At bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay ngayong gabi na ito? Dahil aminin man natin o hindi, ang mga bagay na pinahalagahan, ang mga taong pinahalagahan natin, ay ang atin ding minamahal. Kaya nga, mahalaga yung bagay dahil mahal mo ang bagay na ito. Mahalaga yung taong ito dahil mahal mo ang taong ito. Kaya nga ang salitang ugat ng mahalaga ay ano? Mahal. At sa ating ibanghelyong napakinggan, ang mga Pariseyo sinubok si Jesus. At ano ang katanungan nila kay Jesus? Sa mga utos po, ano ang pinakamahalaga? Sa mga kautusan, ano po ang pinakamahalaga? Ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, mga bihasa po yan sa kautusan ng Diyos. Bihasa po yan sa salita ng Diyos. Bihasa po yan sa mga pangaral ng Diyos. Pero bakit gano'n na lamang ang katanungan nila sa Panginoon? Bakit? Dahil sinusubok nila si Jesus. Dahil anumang pagkakamali ng Panginoon, pwede nilang ipahuli ang Panginoon. Pero ang Panginoon, wais, matalino. Dahil alam ng Panginoon na napakaraming batas. Ang batas ng mga Hudyo, umaabot ng 10,000. At yung 10,000, pinaiksi, ginawang 613, 613.
Pero yung 613 naging 10. At yung 10 naging 2. At ano ang pinakamahalagang utos ni Jesus? Mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ano ang ikalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa madaling salita, mga kapatid, kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat mahalaga din ang turo ng Diyos. Kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat binibigyan din natin halaga ang Diyos. Kasi po minsan, madalas, lagi lang nating sinasabing, Panginoon, mahal kita. Pero maraming pagkakataon, kapag sinusubok na tayo sa ating buhay, nakakalimutan na natin ang pagmamahal na iyon. At yung pagmamahal na iyon, napapalitan natin ng ano? Ng sumbat, ng galit, ng hinanakit. Kaya nga maraming tao ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal. Pero kung nandoon at tunay nating minamahal ang Panginoon, binibigyan siya ng halaga. At kung siya ay binibigyan ng halaga, dapat kang marunong sumunod sa kanyang turo. Dapat binibigyan mo siya ng oras at panahon. Dahil gano'n naman talaga ang pagmamahal. Ang pagmamahal nagsisimula at nakaugat sa pagsunod. Ang pagmamahal, binibigyan ng oras ang taong minamahal. At kung mahal mo ang Diyos, huwag mo lang sabihin, ipakita, gawin. Paano? Sumunod sa utos ng Diyos at bigyan ng panahon ang Diyos. Bigyan ng oras ang Diyos. Mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Meron pong 24 na oras sa isang araw. At sabihin natin na yung 24 na oras na ito, ang 8 oras dito marahil para sa tulog, ang 8 oras ay pagsatatrabaho, at saan natin ginugugol yung 8 oras na natitira? Marahil para sa ating mga personal na pangangailangan. Pero wag sana nating palilipasin ng 20 oras na hindi man natin bibigyan ng oras si Jesus. Tapos sasabihin mo, mahal kita. Dahil ang pagbibigay ng buong sarili, ng buong puso at ng buong kaluluwa ay nangangahulugang marunong kang sumunod at magbigay ng oras para sa Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang naipapakita kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Hindi lang nakikita yan sa paluhod-luhod. Hindi lang nakikita yan sa papikit-pikit. Dahil maraming tao, halos buong araw nasa loob ng simbahan, pero hindi naman marunong magmahal ng kapwa. Dahil ang pagmamahal sa Diyos, kung binibigyan mong halaga ang Diyos, binibigyang halaga mo din ang iyong kapatid. Binibigyang halaga mo din ang iyong kapwa. Sa madaling salita, ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos
ay kung paano mong mahalin ang iyong kapwa. Ang pagsasalamin sa pagmamahal sa Diyos ay nakikita kung paano mong tunay na mahalin ang iyong kapatid o kapwa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos. At yung kahalagahan natin sa Diyos, ipinakita niya nang ipinagkaloob sa atin si Jesus. At si Jesus ay sumisimbolo, sumasa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya nawa, ang bawat isa sa atin na nagsasabing, mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus, mahal ko ang mahal na pong Jesus Nazareno, bigyang halaga sa pagsunod sa kanyang turo at sa pagbibigay ng panahon at oras sa kanya. Pangalawa, ang tunay na pagmamahal sa Diyos sumasalamin sa ating pagmamahal sa kapwa. Tandaan natin, ang bawat isa sa ating Kristiyano, hindi lang sa pangalan, kundi ang bawat isa sa atin ay Kristiyano dahil may kakayanan tayong umibig kagaya ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating panalangin, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay na mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon na matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy, kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nilang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.